Kaplan Romanov pa rin ang sentro ng ikalimang araw ng impeachment trial. Target daw nito si VP Sara, kaya siya nagbanta laban sa first couple at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Pero ayon sa testigo ng prosekusyon, sa kapatid ng bise mismo na si Mayor Baste Duterte nanggaling ang salitang Romanov. Yan ang agenda report ni Hannah T. Nag-uulat live mula dito sa Senado. Hannah. Corina, ang usapang Romanov ay issue sa umano'y banta laban kay Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang pamilya. Hindi raw ito banta laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang isa sa mga lumitaw sa 5th day ng impeachment trial ni VP Sara matapos tanungin ni Senator Judge Raffy Tulfo sa NBI si NBI Regional Director Jeremy Lotoc tungkol sa pinagbula ng salitang Romanov na iniuugnay ng depensa sa tanong ni blogger Princess Maui sa online press briefing ni VP Sara noong November 2024. Saan ba talaga yung Romanov nag-umpisa at sino ba talaga ang dapat mag-ingat doon sa banta na Romanov? Yeah, insofar as our investigation is concerned, since nag-start yan doon kay Mayor Baste at wala ho kaming ma-validate na ibang Romanov operations na nangyari, I think nag-start yan sa kanila, sir, sa kapatid ng Vice Presidente. Ayon kay Lotoc, batay sa investigasyon ng NBI, hindi nagsimula ang Romanov sa online press conference. Sa halip, nagmula ito sa pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte sa isang maisog rally kung saan sinabihan ito si PBBM na, quote, "Think of the Romanovs bago matulog." Corina, ang mga Romanov ang huling Russian imperial family na na-execute noong 1918. Kasunod nito, tinanong ni Senator Tulfo kung ang tinutukoy ng Romanov ay babala laban sa First Family at hindi kay VP Sara. Sumang-ayon si Lotoc at sinabing iyon ang lumabas sa investigasyon ng NBI. Dagdag niya, wala rin silang napatunayang umiiral na hiwalay na Operation Romanov. Kung sumipot daw sa investigasyon ng NBI si blogger Princess Maui matapos itanong ang umano'y operasyon sa online presser, standard procedure daw ng Bureau ang i-validate ang impormasyon at magsagawa ng case build-up para matukoy kung may katotohanan ang naturang pahayag. Tila dumepensa rin si Senator Judge Alan Peter Cayetano at ipinaalalang hindi raw dapat i-conclude na may banta rin si Mayor Baste laban sa First Family. Una na rin kasing sinabi ng defense panel ni VP Sara na iba naman daw ang Romanov sa Operation Romanov na tinanong ni Princess Maui sa bise. And in the same manner, we have to be fair to the First Family. We have to be fair also to Mayor Baste and to the Dutertes, that rather than draw a conclusion that there was an actual. So the Counsel for Defense was making a distinction, mentioning Romanov and Oplan Romanov are two different things. It may be the same, it may be different thing. For all we know, narinig ni Mayor Baste na sila Iro Romanov, kaya binanggit niya pabalik. We don't know. I don't know. Nasa day 5 na tayo ng trial at hinihimay nila kung pasok ba sa grave threats at inciting to sedition ang naging banta ng bise laban sa first couple at kay dating Speaker Martin Romualdez sakaling may mangyari raw sa kanya. Corina, napag-usapan na rin kanina kung pasok ba sa inciting to sedition yung naging pahayag nga ni VP Sara doon sa 2024 online press con at nang tanungin si Lotoc kung masasabi bang was someone incited by the remarks of the Vice President, kinonsidera raw nila yung utterance at yung naging pahayag mismo ng bise at tila naging epekto nito sa publiko at itpanilotok maituturing kasing example si VP Sara bilang public official at bukod pa rito may sinite siyang desisyon ng Korte Suprema na ang sinasabi sa People versus Nabang hindi raw kailangang may aktual na naganap na pag-aalsa o sedisyon bago maging illegal ang isang pahayag. Sapat na ayon sa Korte Suprema na ang pananalita ay may tendency na mag-udyok ng sedisyon o maglagay ng panganib ng kaayusan ng publiko. Corina. Hana, ang ibig bang sabihin nito ay maaari pang idagdag bilang pang-5 article yung inciting to sedition?
Saan papaloob yun? Sa grave threats o hiwalay siya at mas malubha na krimeng matatawag? O basehan para sa impeachment? Corina, katunayan na tanong yan ng prosecution or rather ng defense team ni VP Sara doon sa witness nga na si Attorney Jeremy Lotoc kung masasabi bang impeachable offense ang grave threats and inciting to sedition. Gayong yun yung lumalabas daw na tila reklamo laban sa vice because of the controversial remark nga of the Vice President doon sa press conference. Pero nilinaw naman kalaunan sa Senate Impeachment Court na ang pasok doon sa articles of impeachment ay betrayal of public trust kung saan sinasabi nga doon or nakapasok doon yung grave threats and inciting to sedition na reklamo laban sa bise. So bahagi yan noong Article 4 nga ng Articles of Impeachment. Corina. I see. Hannah, ilang oras na rin ang paglilitis pero hindi pa tapos dito sa grave threats na sinasabi at si Ginoong Lotoc nga ang nakasalang at hindi pa natin nakikita si OVP Chief of Staff Zuleika Lopez. Sasalang pa ba siya sa witness stand ngayong araw? Corina, sa ating latest monitoring, nandito pa si Attorney Zuleika Lopez na OVP Chief of Staff. Pero hindi tiyak sa ngayon kung isasalang ba siya sa witness stand dahil supposedly yung sabina para sa kanya ng Senate Impeachment Court ay kahapon lang at ngayong araw. So nasa desisyon niya ng Senate Impeachment Court kung may extend ba ito hanggang bukas o kung mamayang gabi ba ay posible pa siyang maisalang. Anyway, Corina, kahapon naman din na-brief na rin tayo ng Senate Impeachment Court na posible ngang mag-extend hanggang mamayang gabi itong paglilitis ngayong araw given na magkasunod itong si Lotoc at si Zuleika Lopez. Balik sa'yo, Corina. Okay, maghihintay tayo. Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat live mula dito sa Senado. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.